Ang paghahari ni Azaria sa Huda. 15 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Amazaya na si Azaria, nang 27 taon ng paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Si Azaria ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecolia na taga-Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amazaya. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso roon. Binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat, na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Huda at sa mga mamamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Azaria at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azaria, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jeroboam na ikalawa na si Zacarias nang 38 taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Nakatira siya sa Samaria at naghari siya sa loob ng 6 na buwan. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nagplano ng masama ang anak ni Jabes na si Shallum laban kay Zacarias. Pinatay niya si Zacarias sa harap ng mga tao, at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Zacarias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu, "Ang mga angkan mo ay maghahari sa Israel hanggang sa ika-4 na henerasyon." Ang paghahari ni Shallum sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jabes na si Shallum nang 39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 1 buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi, nang dumating ito sa Samaria galing Tirza. Si Menahem ang pumalit kay Shallum bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shallum, pati ang balak niyang pagpatay kay Zacarias, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mga panahong iyon, nilusob ni Menahem ang Tipsa at ang mga lugar sa paligid nito hanggang sa Tirza, dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem nang 39 na taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 10 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang pilak para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng tig-50 pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pekaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekaya sa Israel.
Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pekaya nang 50 taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Nagplano ng masama ang anak ni Remalia na si Peka laban kay Pekaya. Si Peka ang commander ng mga sundalo ni Pekaya. Kasama ng 50 tao mula sa Gilead, pinatay ni Peka si Pekaya, pati sina Argob at Arie, sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Peka si Pekaya bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Peka sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Remalia na si Peka nang 52 taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 20 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Nang panahon ng paghahari ni Peka, nilusob ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria ang Israel at nasakop niya ang mga lungsod ng Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh at Hazor. Nasakop din niya ang Gilead, Galilea at ang buong lupain ng Naphtali. At dinala niya sa Assyria ang mga naninirahan dito bilang mga bihag. Pagkatapos, nagplano ng masama ang anak ni Ela na si Hoshea laban sa anak ni Remalia na si Peka. Pinatay niya si Peka at pinalitan bilang hari. Nangyari ito ng 20 taon ng paghahari ng anak ni Uzziah na si Jotham sa Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Peka at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Uzziah na si Jotham nang 2 taon ng paghahari ng anak ni Remalia na si Peka sa Israel. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Ang ina niya ay si Jerusha, na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Uzziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon ng paghahari niya, sinimulang ipadala ng Panginoon sina Haring Rezin ng Aram at Haring Peka ng Israel para lusubin ang Huda. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari.